Last week ay pinag-aralan natin ang Hebrews chapter 5 verses 1 to 4 kung saan ay nag-focus tayo sa qualifications and the responsibilities of the earthly high priest. Ang earthly high priest, sila ay pinili mismo ng Lord. Si Lord ang nag-appoint sa kanila at hindi ito dahil sa kanilang influence, hindi sila pumili ng kanilang sarili, kundi ang Diyos mismo ang nag-appoint sa kanila. At doon mismo sa verses 1 to 4, makikita din natin na ang mga earthly high priest ay mga representative ng Panginoon. Sila ang namamagitan or sila ang mga mediator. Then, ang sabi ng kanyang salita, mula din sa bayan ng Israel. So, ang mga representative na ito o ang mga high priest na ito ay mga tao, hindi sila mga angels, hindi sila mga supernatural beings. So, alam din nila na meron silang mga limitations. Pero, binanggit din ng kanyang salita na ang mga high priest na ito ay nagkakasala. Kaya, makikita na natin kung bakit mas dakila na high priest ang ating Panginoong Hesus. At yan ang focus ng verses 5 to 10. So, nasa lesson 2 na tayo, the qualifications and completion of Christ's high priesthood. So, ang ating Panginoong Hesus ang high priest ng lahat ng mga mananampalataya. Kaya dito sa verses 5 to 10, ipinakita mismo ng author ng ating Panginoong Hesus ang true and eternal high priest na ang Diyos mismo ang siyang nag-appoint sa Kanya. So, ano nga bang ibig sabihin ng verses 5 to 10? Number 1, Christ was appointed by God as high priest. Verse 5, ganoon din naman. Nung ginamit mismo ang salitang ganoon din naman, ito ay continuation sa verses 1 to 4 na kung papaano na ang mga high priest, hindi sila ang pumili ng kanilang sarili, kundi ang Diyos ang siyang nag-appoint sa kanila. So ang sabi ng Bible, ganoon din naman. Hindi si Kristo ang nagparangal sa sarili niya na maging punong pari, kundi ang Diyos. So maliwanag na hindi ang Panginoong Hesus ang nag-appoint ng kanyang sarili, kundi mismo ang God the Father. Then, ang kasunod na phrase, ang sabi niya rito, sapagkat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw ang anak ko, at ngayon ay ipapahayag ko na ako ang iyong ama. So, kinote mismo ng author ang Psalm chapter 2 verse 7. Ang Psalm chapter 2 verse 7 ay Royal Messianic Psalm. Ang setting nito ganito. Ang mga king that time ay kinokoronahan. So ang Psalm 2:7 ay coronation ng Israel kings kung saan ang Diyos mismo ang pumili sa hari na ito bilang kanyang representative. So, ang Psalm chapter 2 verse 7, ang final fulfillment nito ay walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya ito ang kinote ng author, kinuha niya sa Psalm chapter 2 verse 7 na kanyang idinideklara rito ang royal status ng ating Panginoong Hesus at public installation ng Diyos kay Jesus Christ as anointed King and Son. Verse 6, at sinabi pa ng Diyos sa ibang bahagi ng kasulatan. Ito naman sa 110 verse 4 ng Psalm. Kinote niya kanina sa Psalm 2 verse 7, nakafocus sa pagiging hari ng ating Panginoong Hesus. Ngayon naman, ginamit niya ang Psalm 110 verse 4. Ito naman ay patungkol sa pagiging high priest or eternal high priest ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi niya, ikaw ay pari magpakailanman tulad ng pagkapari ni Melchizedek. So ngayon, inintroduce ng author, ang ating Panginoong Hesus ay ibang-iba sa Levitical priesthood. Sa Levitical priesthood, una sa lahat ay ganito, dapat galing lamang sa tribo ni Levi. Ang Panginoong Hesus is not from the tribe of Levi. Siya ay mula sa tribo ng Judah.
So magkaiba ang pagiging pari ng mga Aaronites sa ating Panginoong Hesus. At ang sabi ng Bible, ikaw ay pari magpakailanman. So sa Old Testament, ang pagiging high priest ay temporary. Kaya pag namatay ang high priest, meron siyang successor. So nung namatay mismo si Aaron, sino ang pumalit kay Aaron? Walang iba kundi ang kanyang anak na si Eleazar. Nung namatay si Eleazar, ang pumalit sa kanya ay ang kanyang anak na lalaki. So nung namatay yung kanyang anak na lalaki, pinalitan rin siya ng kanyang anak. So ganun ang nangyayari. Ipinapakita rito na hindi sila eternal, sila ay temporary. Mayroong hangganan, mayroong katapusan. Pero ang sabi ng Bible, ikaw ay pari magpakailanman. So ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang pagiging high priest ay hindi nag-end sa cross. Ang pagiging high priest ng ating Panginoong Hesus, hanggang ngayon, siya ay high priest. Kaya ang sabi ng Bible, pagkatapos niyang maipako sa krus ng Kalbaryo, sumunod na sinabi ng Bible, at siya ay lumuklok sa kanan ng Ama. So ipinapakita roon ang eternal high priest ng ating Panginoong Hesus. At sumunod, ang sabi niya, tulad ng pagkapari ni Melchizedek. Ngayon, sino si Melchizedek? Si Melchizedek ay tinukoy mismo sa Genesis chapter 14, kung saan lumapit mismo si Abraham. So ibig sabihin, wala pa si Jacob that time, wala pa ang mga tribes that time, wala pa si Levi that time, wala pa si Aaron that time. So wala pang Levitical priesthood that time. So bakit yun ang tinukoy at kinuot mismo ng author? Ibig sabihin na older ang pagiging pari ng Panginoong Hesus compare sa Levitical priesthood. At hindi lang yon, ginamit roon ang magpakailanman. Bakit ganon? Kung titignan natin ang Genesis chapter 14, hindi binanggit ang genealogy ni Melchizedek. Hindi tinukoy ang araw ng kanyang kapanganakan at hindi rin tinukoy mismo ang kanyang kamatayan. Anong ipinapakita rito? Inilalarawan nito, fino-foreshadow nito ang pagiging pari ng ating Panginoong Hesus na magpakailanman. Hindi ko sinasabi na si Melchizedek hindi namatay. Hindi ko sinasabi na si Melchizedek ay eternal, but intentional na isinulat mismo in the book of Genesis na hindi tinukoy ang genealogy ni Melchizedek. Dahil fino-foreshadow nito ang ating Panginoong Hesus. So maliwanag talaga sa Bible, hindi aksidente ang mga pagkakasulat dyan. Okay? Ngayon, dito mismo sa verse na ito, para maintindihan natin, dahil tinitignan natin sa Old Testament, ano ba ang kalalagayan nila sa New Testament? I mean, sa first century. Ang high priest, siya pa rin mula mismo kay Aaron. Tuloy-tuloy pa rin ang na meron pa ring mga high priest that time. Pero dahil sa under sila ng Roman Empire, nagkaroon ng problema. Ang pagiging pari that time ay nasa impluwensya na ng mga politicians. Grabe ang influence ng politics sa mga high priest, sa mga priest in the first century. Kaya pwede silang maglagay, pwede silang magtanggal sa mga high priest. Kaya nga involve ang mga high priest sa politics nung time na yon. At yun ang isang napakalaking problema, na wala na sila sa focus. Ang focus dapat nila ay ang spiritual well-being ng mga mamamayan. Pangalawa, Christ, prayer, and suffering. Okay, balikan ko muna kung bakit binanggit doon sa verse 5 and 6. Doon sa verse 5, una kinote yung sa Psalm 2:7,
Sinabi ko nga sa inyo na sa original setting noon, yun ay sa coronation ng king ng Israel na ang Diyos ang nag-appoint. Pagdating mismo sa verse 6, kinote ang Psalm 110 verse 4 patungkol sa pagiging pari or pagiging magpakailanman na pari ng ating Panginoong Yesus. Tandaan natin si Melchizedek ay king ng Salem at siya rin ay high priest ng Most High God or ni El Elyon. So ang ating Panginoong Hesus, hindi lang siya king, siya rin ay high priest. Okay? So tuloy na natin dito sa verse 2, point number 2, Christ's prayer and suffering. Verse 7, noong namumuhay pa si Jesus sa mundong ito. So ipinapakita rito ang humanity ng ating Panginoong Hesus. Balik ulit tayo sa verses 1 to 4, ang high priest ay representative ng humankind. Dapat siya ay tao, hindi siya angel, hindi siya supernatural being. So ipinakita rito ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesus. Kaya ngayon ang sinabi mismo rin ng author ng Book of Hebrews sa mga nakaraan na pinag-aralan natin, meron siyang laman at dugo. So maliwanag ng ating Panginoong Hesus ay nagkatawang tao. Kaya sabi rito, noong namumuhay pa si Jesus sa mundong ito, so focus rito ang earthly ministry ng ating Panginoong Hesus at ang humanity ng ating Panginoong Hesus. Then, sumunod, umiiyak siyang nananalangin at nagmamakaawa sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. So, ang ating Panginoong Hesus, pumasok siya sa karanasan ng mga tao, naranasan niya ang hirap, naranasan niya ang maraming mga pagsubok. Ngayon, ang story na ito ay dun sa story na nasa Garden of Gethsemane ang ating Panginoong Hesus, na kung saan sinabi niya sa kanyang mga disciples, dito muna kayo at ako'y makikipag-usap sa Ama, kung saan ang nararamdaman kong ito ay napakatinding kalungkutan na halos ikamatay ko. Ano pino-point out ng Panginoong Hesus? Ipinapakita roon na matindi ang lungkot, matindi ang hirap na nararanasan ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Dahil siya ang magdadala at siya ang makakaranas ng penalty ng kasalanan ng lahat ng mga mananampalataya sa Kanya. Kaya ang ating Panginoong Hesus ay matindi ang hirap na kanyang naranasan. At yun ang tinuturo ng kanyang salita. Hindi siya nagkasala, ngunit dahil sa atin. Inako niya ang ating mga kasalanan. So ang umako ng kasalanan ng lahat ng mga mananampalataya sa Kanya ay walang iba kundi si Jesucristo. At ang sabi ng Bible, nagmakaawa sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At dininig naman siya dahil lubos siyang naging masunurin. Okay. Maaaring sasabihin niyo sa akin, di ba namatay si Kristo, naibako siya sa krus? So paano sinabi ng Bible na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan? Ang pinupunto rito ay ang resurrection ng ating Panginoong Hesus. At yun ang tinuro ng Kanyang salita in Old Testament, sa Book of Psalms and in the Book of Acts, nang sabi roon na ang aking katawan ay hindi mo hinayaan na mabulok sa libingan. Sino ang tinutukoy ng propesiya? Walang iba kundi si Jesus Christ. Usapan doon ang resurrection ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, sumunod rito, nagsabi, at dininig naman siya dahil lubos siyang naging masunurin. So ang ating Panginoong Hesus, makikita natin ang reverent submission sa Kanya, ang Kanyang perfect obedience. Ipinapakita rin dyan ang complete trust niya sa will ng God the Father, na kahit matindi ang suffering, hindi siya nagrebelde sa purpose ng Diyos. Siya'y sumunod hanggang wakas. Pangatlo, Christ learned obedience through suffering. Verse 8, at kahit anak siya mismo ng Diyos, usapan dito ang deity ng ating Panginoong Hesus. In-affirm mismo ng Kanyang salita that Jesus is the Son of God. So ang Kanyang divine sonship ay ipinapakita rito that He is equal with the Father. Kaya yan ang ikinagalit ng mga religious leaders. Sabi ng mga religious leaders, nung sinabi ng Panginoong Hesus na siya ang Son of God, anong sinabi nila? Ibig mong sabihin, kapantay mo ang Diyos. Yun kasi ang ibig sabihin ng Son of God. Kapantay mo ang Diyos. Yung Son na yun, capital S. So anong ibig sabihin ng equal with God?
ito ay equal siya sa Father sa divine nature at divine essence. Pag sinabi nating divine nature, usapan dyan ang eternal immutability, usapan dyan ang kanyang pagiging omnipotent, omniscient, omnipresent. Ang Diyos lamang ang mayroong katangian nito. Wala sa mga angels, wala maging sa mga saints, wala maging sa mga masasamang espiritu. Pag sinabi nating eternal, wala siyang pinagmulan, hindi siya nilalang. At maliwanag sa presentation mismo ng Book of Hebrews na ang ating Panginoong Jesus ay hindi siya created being, siya ang lumalang. Dahil ang sabi ng Bible, sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng bagay. So maliwanag ng ating Panginoong Jesus ay eternal. At ang sabi ng Bible, ang Diyos ay immutable, hindi nagbabago. At yun din ang tinuro mismo ng Hebrews. Siya noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi lang yon, omniscient. Siya ang nakakaalam ng isip at puso natin. So walang sino man na nilalang ang nakakaalam ng nasa isipan natin, nasa puso natin. Ang Diyos lang ang nakakaalam ng lahat ng nilalaman ng isipan at puso ng tao. Omnipresent, kahit saan, nasa ang dako ang presensya ng Diyos. Ano pa? Omnipotent. Siya ang all-powerful. Walang makakapantay at walang makakahigit sa kapangyarihan ng Diyos. So si Jesus, itinuro ng Bible na siya ay immutable, siya ay eternal, siya ay omnipotent, omniscient, omnipresent. Kaya nga sinabi sa Matthew chapter 28, sasamahan ko kayo hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ipinapakita roon na ang Panginoong Jesus, naroon siya kahit saang dako. Okay? At ang sabi ng kanyang salita, natutunan niya ang pagiging masunurin sa pamagitan ng mga pagtitiis na dinanas niya. So maliwanag diyan na ang ating Panginoong Jesus, nung sinabing He learned obedience, ang usapan diyan ay learning through experience. Hindi ibig sabihin na dati matigas ang ulo niya, then naging masunurin na siya. No. Ang pinopoint mismo ng author ng Book of Hebrews, nung sinabing he learned obedience, refers to learning through experience, not through correction. So ipinakita niya, nung nagkatawang tao ang Panginoong Hesus, perfect ang kanyang pagsunod, perfect ang kanyang pagtitiwala, at perfect ang kanyang submission. Pang-apat, Christ became the source of eternal salvation. Verse 9, naging ganap siya at pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Ulitin ko, naging ganap siya at pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Okay, tignan natin una yung phrase na naging ganap siya. Anong ipinapakita roon? It's all about the completion of Christ's redemptive mission. So yung ipinapagawa ng God the Father sa Kanya, sa Kanyang pagtutubos sa mga tao, natapos yon ng Panginoong Hesus. So, ang Panginoong Hesus ay always morally perfect and completely without sin. Kaya sinabi ng Bible, having made perfect. Ngayon, ito yung kasunod. Ang Panginoong Hesus ang pinagmumulan ng walang hanggang kaligtasan. So, sino ang source ng eternal salvation? Hindi ang good works natin. Hindi rin ang religion. Hindi rin ang pastor. Hindi kung sino man. Si Jesucristo lamang ang source ng eternal salvation. Ngayon, binanggit dyan na siya ang source
ng eternal salvation. Hindi sinabing source ng salvation. Binanggit dyan, source ng eternal. Huwag niyong kalilimutan ang eternal. Ibig sabihin ganito, ang salvation na nasa sa atin ay hindi siya temporary. Ang salvation na nasa sa atin, hindi siya nawawala. Ang salvation na natanggap nating mga mananampalataya, anong sabi roon? Eternal, walang hanggan, hindi nawawala ang salvation ng mga tunay na nananampalataya kay Kristo. Kaya huwag niyo kalimutan ang salitang eternal dyan. Okay? So, ang ating Panginoong Hesus ang source of eternal salvation. Ngayon, mayroong kasunod dyan, baka ma-misinterpret ito ng marami. Ang sabi roon, ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ibig bang sabihin na ang kaligtasan ay natatamasa, natatanggap sa pamagitan ng pagsunod? Hindi yun ang presentation. Babalik ulit tayo sa chapter 3, chapter 4. Mayroong invitation ang Diyos na kung saan ang lahat ng mga tao ay Kanyang ini-invite na matanggap ang kapahingahan. At papaano matatanggap ang kapahingahan? Sa pamagitan ng pananampalataya. Ngayon, pagdating sa chapter 5, bakit sinabing pagsunod? Ipinakita niya kung ano ang genuine faith or ang saving faith. Papaano mo malalaman na genuine ang iyong pananampalataya? Papaano mo malalaman na ang pananampalatayang nasa sayo ay pananampalatayang nakapagliligtas? Sa pamagitan ng pagsunod, makikita mo yan. Kasi ang sabi ng Bible, in John chapter 10, verse 28, nakikinig at sumusunod sa akin ang aking mga tupa. So, ang genuine faith, malalaman mo lang na totoo ang iyong pananampalataya, mayroong resulta. Ano ang resulta? Pagsunod. Kanino? Sa laman? Hindi. Sa mundo? Hindi. Kay Kristo sumusunod. Babalik ulit tayo sa sinabi ng Panginoong Hesus, ang aking mga tupa nakikinig at sumusunod sa akin. At yun din ang sinabi ng Panginoong Hesus in Matthew chapter 7. Na ang lahat ng kanyang mga disipulo sumusunod talaga sa kanya. So ipinapakita roon ang tunay na nanampalataya kay Kristo. Hindi lang basta sinasabi niyang nanampalataya ako kay Christ. Hindi. Makikita yan sa pamagitan ng kanyang pagsunod. Say amen. Number 5. Christ Melchizedek priesthood. Verse 10. Kaya itinalaga siya ng Diyos na maging punong pari tulad ng pagkapari ni Melchizedek. So ang verse 10, siya ang conclusion ngayon ng verses 5 to 9. Na ipinapakita niya diyan na ang nag-appoint mismo sa Panginoong Hesus as high priest, hindi ang kanyang sarili, kundi ang God the Father mismo ang nag-appoint sa ating Panginoong Hesus. At ang sabi ng Bible, ang pagka-appoint sa kanya is according to the order of Melchizedek. Hindi sa katulad ng kay Levite, kundi mismo sa pagiging pari ni Melchizedek. Ibig sabihin ganito, na ang priesthood ng ating Panginoong Hesus ay superior kaysa Levitical priesthood. Bakit? Siyempre, una sa lahat, mas nauna si Melchizedek kaysa kay Aaron. Si Melchizedek, itinuturo roon ang pagiging walang hanggan. Yung kay Aaron, temporary. Ang kay Aaron, hindi siya perfect. Ang Panginoong Hesus, perfect. Ang kay Aaron, nagkakasala. Si Jesus Christ, hindi nagkasala. Kaya ano ang itinuturo nito sa atin? Ang verses 5 to 10. Ano ang 5 principle nito? Number 1, Christ perfectly fulfilled the Father's will. Nung nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesus, sumunod siya
ng buong buo sa God the Father. Ang kanyang pagsunod ay hindi siya partial at hindi rin incomplete. Tinapos ng Panginoong Hesus ang lahat ng ipinapagawa ng God the Father. Kaya nga sinabi niya, Ama, natapos ko na ang lahat ng ipinapagawa mo sa akin. Hindi lang yon, bawat salita, bawat miracle na pine-perform ng ating Panginoong Hesus, bawat decision niya, lahat ng kanyang pinupuntahan, yun ay dahil sa pagsunod niya sa God the Father. Kaya nga sinabi niya, kung anong nakita ko, kung anong narinig ko sa aking Ama, yun ang aking ginagawa. So ang Panginoong Hesus ang siyang sumunod ng buong buo at tinapos niya ang lahat ng ipinapagawa ng God the Father. Kaya nga maliwanag diyan na na-accomplish niya ang work of redemption at siya ang perfect high priest at savior ng lahat ng mga mananampalataya sa Kanya. Pangalawa na principle, suffering has redemptive purpose. Ginamit ng Diyos ang suffering na ito para mangyari ang Kanyang redemptive plan. Ang suffering ay hindi laging sign of God's displeasure. Ang suffering minsan para sa atin, yan ay para sa ating spiritual growth, para sa ating maturity, and para sa preparation ng greater service sa atin na mga mananampalataya. Ngayon, kung titignan natin sa ating Panginoong Hesus, yung kanyang paghihirap, yun ay part ng plano ng Diyos. Sa Isaiah 52, sinabi roon na ang kanyang mukha halos hindi na malaman kung tao pa. So, ibig sabihin, grabe ang pagkabugbog sa mukha pa lang ng Panginoong Hesus. At ang sabi mismo na Isaiah, nung nakita niya mismo, doon sa vision, ang mukha ng Mesaya, halos hindi mo na mamukhaan kung tao iyon. Ang ating Panginoong Hesus, hindi lang siya basta't dinuraan, hindi lang siya basta't sinampal, binugbog siya mismo. Grabe nangyari sa kanyang mukha, halos hindi na mukhang tao. Pero sabi ng Bible. And in Isaiah chapter 53, pinakita roon ang suffering ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, nung nilatigo ang ating Panginoong Hesus, tatlo yon sa isang latigo, tatlo yon na sa bawat tatlo na tali na yon ay mayroong tigtatatlo na mga matutulis na bagay. So pag nilatigo, isipin ninyo, nakatali ang ating Panginoong Hesus, tinanggal yung kanyang damit. Pag naglatigo ang Roman soldier, hindi kung basta't latigo ng latigo. Ang kanyang paglatigo, ganito ang style, diretso, babaon yung siyam na yon sa kanyang likod, then hihilahin pababa. At hindi siya 39 lashes, 1 to sawa na ginagawa yon ng Roman soldier. Alam nyo naman kung gaano kabrutal ang mga Romano. Nag-e-enjoy nga silang nakakakita ng mga nagpapatayan. Ganon sila kabrutal. So isipin ninyo ang ginawa nila sa ating Panginoong Hesus. Doon pa lang sa mukha ng Panginoong Hesus, halos hindi mo na mamukhaan kung tao. Tapos yung sa kanyang likod, isipin ninyo kung gaano karami natanggal yung laman niya sa likod. Ang hirap na naranasan ng ating Panginoong Hesus. So yung suffering na yun, according sa Isaiah chapter 53, hindi dahil siya'y nagkasala, kundi dahil sa ating mga kasalanan. Itinuro roon ang doctrine of substitution, na mayroong substitute, mayroong kumuha ng place ng lahat ng mga mananampalataya sa Kanya. At sino ang kumuha? Si Jesus Christ. Kaya doon na natin maiintindihan kung bakit sinabi mismo ni Apostle Paul, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ipinapakita roon na mayroong nagdusa para sa atin na mga nanampalataya sa Kanya, si Jesucristo. Kaya ang lahat ng mga totoong nanampalataya kay Jesucristo, hindi nadadaan sa judgment na ito dahil ang nahukuman ay walang iba kundi si Jesus Christ. Number 3, Christ alone secures salvation.
Ang Panginoong Hesus lamang ang siyang makakapag-secure ng salvation natin. Hindi natin kayang i-secure ang salvation natin. Kung ang mga mananampalataya ang magse-secure ng kanyang salvation, nako, baka walang maligtas. Kung usapan maging sa emotion natin, pabago-bago rin ang emotion natin. Minsan masaya tayo. Mayat-maya malungkot tayo. Mayat-maya galit na tayo. Ay ngayon, gusto mo ikaw pa ang humawak at mag-secure ng iyong salvation? Emotion mo na nga lang, di mo pa makontrol? Salvation mo pa kaya? Ngayon, maliwanag ang sabi ng Bible. Si Jesus Christ ay hindi lang siya basta source ng eternal salvation. Ang binigay niyang salvation sa atin ay eternal, permanente, hindi mawawala. So, ang salvation na nasa sa atin, hindi siya temporary. Hindi nawawala ang pagiging anak natin. Hindi yung anak ako ngayon, bukas hindi na ako anak ng Diyos. Tapos nagrepent ako, anak na naman ako ulit ng Diyos. Tapos nagkasala ako, hindi na naman ako anak ng Diyos. Ang justification is a one-time experience. Ang sabi ng Panginoon, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Hindi sinabi ng Lord, unless a man be born again, and again, and again, and again, and again. Ang sabi niya, unless a man be born again. One-time experience. So, ang justification is a one-time experience. Ang sanctification, yun yung process. Okay? Dapat yung maintindihan, justification, sanctification, glorification. Ang justification and glorification is a one-time experience. So, ang ating sanctification, bilang mga mananampalataya, usapan diyan ang ating spiritual maturity, ang ating spiritual growth. Ang nangyayari diyan, hinuhubog tayo, inaayos tayo, dinidisiplina tayo, mayroong pagkokorek. Inaayos tayo ng Diyos. Kasi pag-usapan sa ating sanctification, tuloy-tuloy ang pag-aayos sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, under construction ka pa lang. Pero ito ang good news. Ang nagse-secure ng ating salvation ay si Jesus Christ. Hindi tayo. Yun ang tinuturo ng John chapter 10, verse 28 and 29 and 30. Ang sinabi ng Panginoong Hesus na siya ang humahawak sa atin. Then sumunod, sinabi niya, ang God the Father ang humahawak sa atin. Then pagdating sa John 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Anong usapan doon? Sinasabi niya bang si Jesus ang Ama? Hindi yon. Ang usapan doon, una ay pinakita ng Panginoong Hesus ang kanyang pagiging Diyos. Pangalawa, nandoon ang unity. Hindi lang si Jesus ang nagse-secure ng salvation natin, kundi maging ang God the Father ang siyang nagse-secure ng ating salvation. Amen? Palakpakan nga natin ang ating Diyos. Number 4, Christ is our eternal high priest. Hindi siya katulad ng Levitical priesthood. Ang Levitical priesthood ay temporary. Sinabi ko sa inyo kanina ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang pagiging high priest ay hindi nag-end sa cross. Ang sabi ng Bible, siya ay lumuklok sa kanan ng Ama. Kaya yun yung presentation mismo ng author sa Hebrews chapter 4 verse 16, na tayo ngayon ay makakalapit sa trono ng habag ng Diyos, kung saan kakamtan natin ang kanyang biyaya at habag sa mga panahong kailangan natin ito. Anong ibig sabihin doon? Anytime tayo ay makakapasok sa throne of grace. Makakalapit ka. Dahil mayroon tayong mediator, dahil mayroon tayong eternal high priest, mayroong namamagitan si Jesus Christ, kaya siya eternal high priest. Kaya nga sinabi ko, hindi nag-end sa cross ang pagiging high priest ng Panginoong Hesus. Sinabi roon, sabi ng Bible, siya ay pumasok sa kabanal-banalang dako, hindi ang dugo ng hayop ang kanyang daladala, kundi ang sarili niyang dugo. At sumunod doon, at pagkatapos, siya ay umupo sa kanan ng Ama.
So sinecure ng ating Panginoong Hesus ang ating access anytime tayo ay makakalapit sa throne of grace. So napansin ninyo, ang trono na ito, hindi trono ng hukuman, kundi trono ng biyaya ng Diyos para sa atin na mga mananampalataya. Kaya meron tayong high priest, ang ating Panginoong Hesus. Siya ang patuloy na namamagitan para sa atin na mga mananampalataya. Kaya anytime makakapasok ang lahat ng mga mananampalataya. Kaya nga sabi ng Bible, tayo'y nakakalapit sa kanyang trono with confidence. Number 5, God's plan is perfectly accomplished. So na-fulfill ang plano ng Panginoon na pagliligtas or plan of redemption sa pamagitan ni Jesus Christ. Hindi sa pamagitan ni Aaron, ni Eleazar, at ng mga high priest na ito sa Israel, hindi nila na-fulfill ang plan of redemption. Si Jesus Christ lang ang naka-fulfill nito. So, every stage ng ministry ng ating Panginoong Hesus, mula sa appointment ng kanyang paghihirap, ng kanyang pagsunod, ng kanyang pagiging pari, na-accomplish niya yon lahat ang kalooban ng God the Father. Ang plano ng Diyos, hindi ito isang aksidente, hindi rin ito incomplete. Na-fulfill ang lahat ng ating Panginoong Jesus. Kaya tayo mga mananampalataya, hindi nasasayang ang pagtitiwala natin sa Diyos. Bakit? Dahil kinomplete na ng Panginoong Hesus ang lahat. Nakompleto na ng Panginoong Hesus ang pagliligtas na ito. Kaya, ano dapat nating gawin? Paano dapat tumugon ang lahat ng mga mananampalataya? Number 1, trust God's perfect plan. Tandaan ninyo, lahat ng season ng buhay natin, lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, ay hindi isang aksidente. Hindi man natin na naiintindihan, ang Diyos ay nananatiling mabuti. Kung babalikan natin ang nangyari sa ating Panginoong Hesus, ang kanyang paghihirap ay hindi isang aksidente. Kasama yun sa plano. Kung umaattend kayo ng teaching every Tuesday, nagtuturo ko every Tuesday, malapit na natin matapos ang Book of Genesis. So meron tayong susunod na book na pag-aaralan. Nandun tayo sa story ni Joseph. Lahat ng mga nangyari kay Joseph ay hindi isang aksidente. Yung pagbebenta ng kanyang mga kapatid sa kanya, yung kanyang pagiging alipin kay Potifar, yung pag-aakusa sa kanya, yung pagkabilanggo, kasama lahat yun sa plano ng Diyos. Kung titignan natin, parang ang hirap intindihin, parang nandyan pa ba si Lord? Kumikilos pa rin ba si Lord? Trust God's perfect plan. May mga time talaga na parang napakatahimik ng Diyos. Pero hindi dahil sa parang napakatahimik ng Diyos. Alam nyo kung saan dapat ang focus natin? Sa nature ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay tapat. So kahit tahimik ang Diyos, hindi ibig sabihin na hindi gumagalaw ang Diyos. Hindi ibig sabihin na pinabayaan tayo ng Diyos. Dahil ang sabi ng kanyang salita, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Anong ibig sabihin? Sa anumang sitwasyon ng buhay natin, sitwasyon ng kahirapan, sa sitwasyon ng betrayal, sa sitwasyon na hindi natin naiintindihan ng lahat, sa sitwasyon na nalulungkot tayo, sa sitwasyon na nag-aalinlangan tayo, sa sitwasyon na natatakot tayo, sa mga sitwasyon na parang napakadilim ng lahat, hindi nangangahulugan na wala ang Diyos. Ang Diyos ay patuloy na gumagalaw. Ang Diyos ay patuloy na kumikilos para sa kanyang mga anak. Dahil kailanman hindi nagsisinungaling ang Diyos. At hindi niya i-disown ang kanyang sarili. Kaya sinabi ng kanyang salita, siya ay tapat.
At hindi siya katulad ng tao na nagbabago. Ang Diyos ay immutable. Kaya nga sinabi ng kanyang salita, si Jesus noon, ngayon, at magpakailanman. So minsan naiisip natin, nagbago na ba si Lord? Pinabayaan na ba ako ni Lord dahil siya'y finail ko? Dinidisiplin ng Diyos ang kanyang mga anak, pero hindi niya pinapabayaan ang kanyang mga anak. Hindi magagawa ng Diyos na iwan ang kanyang mga anak. So anong ibig kong sabihin? Matuto tayong magtiwala kahit parang tahimik ang lahat. Matutunan natin ay pagkatiwala ang lahat sa Diyos. Pangalawa, pray through suffering. Ang ating Panginoong Hesus, nung nandun siya sa Garden of Gethsemane, umiyak siya. Siya'y humagulgol. Siya'y nagmakaawa sa Ama. At ang sabi ng Bible, dininig siya ng Diyos. Mga kapatid ko, bawat patak ng ating mga luha, bawat paghibik natin, mga lungkot na nararamdaman natin, hirap na nararanasan natin, and even yung mga taong nakapalibot sa atin na hindi tayo naiintindihan, ang Diyos ang nakakaunawa sa atin. Tandaan ninyo, pumasok si Jesus sa karanasan ng tao. At bilang high priest, ang sabi ng kanyang salita, nauunawaan niya ang limitations ng tao. So alam ng Lord ang iyong limitation. Alam ng Diyos na kapag dumating ka na sa end of the rope, hindi mo na talaga kaya ang lahat. Alam ng Diyos na dumarating tayo sa mga hopeless situation, sa dead end ng ating buhay. Kung titignan ninyo, dumating ang mga Israelita sa end of the rope ng kanilang buhay. Nung lumabas sila sa Egypt, ang nasa harapan nila ay ang dagat na pula. Papaano sila tatawid sa dagat na pula? Ang nasa isipan na ng maraming mga Israelita, mamamatay na kami. Ito na ang dead end. Wala na. Hindi na namin kayang ipagtanggol ang aming sarili. Nandiyan ang mga chariots ni Pharaoh. Nandiyan ang kanyang mga mahuhusay, mga magigiting, mga batikan na kanyang mga sundalo. Wala na. Dead end na ang mga Israelita. Pero nung ginawa mismo ng Diyos, hinati niya ang dagat. At ganun ang ginagawa ng Diyos. Minsan nasa harapan natin, wala na ang way, wala nang way, wala na madaanan. Lord, nandito na kami sa dead end ng daan na ito. Wala na, Panginoon. Nasa hangganan na kami. Pero dyan, eksperto ang Diyos ang gumawa ng daan. Kung saan, kahit walang madaanan ng tao, gagawa at gagawa ng daan ang Diyos. Dahil walang imposible sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, walang imposible sa Diyos. Hindi tayo tinutugon madalas ng Diyos sa mga panalangin na gusto natin na yun ang kanyang itutugon. Mayroong pamamaraan ng Diyos. Mas mataas ang isipan ng Diyos at mas mataas ang pamamaraan ng Diyos. Kaya mga kapatid ko, walang imposible sa Panginoon. Sa mga panahon ngayon na hindi nyo alam ang inyong gagawin, huwag kayong tumakbo, papalayo sa Diyos. Lumapit kayo sa trono ng habag ng Diyos, kung saan kakamtan natin ang kanyang biyaya sa mga panahong kailangan natin ito. Kaya mag-pray ka. Lumapit ka sa Kanya. Paggising mo, tumawag ka sa Diyos na nakikinig sa iyo. Pangatlo, remain faithfully obedient. Ang ating Panginoong Hesus, sumunod siya sa Ama, maging sa panahon ng suffering. Madalas tayo, sumusunod tayo pag convenient, pag okay ang lahat, pag okay ang sitwasyon, doon pa lang tayo sumusunod. Dapat ang pagsunod natin, convenient or inconvenient, susunod tayo.
May suffering o wala, susunod pa rin dapat tayo. Gusto man natin o hindi, yung pinapagawa ng Diyos, dapat sumunod pa rin tayo sa Panginoon. Hindi man natin naiintindihan, susunod pa rin tayo dapat sa Panginoon. Tandaan ninyo, ang pagsunod dapat natin ay hindi dahil sa fear and obligation, kundi dahil sa pag-ibig natin sa Panginoon. Dahil sa pasasalamat natin sa Diyos. Dahil sa pagtitiwala natin na ang Diyos ay mabuti. Kaya mga kapatid ko, sa mga ginagawa natin at mga ipinapagawa ng Diyos sa atin, susunod pa rin tayo. Hindi dapat tayo magdabog. Dapat buo ang pagsunod natin. Huwag tayo maging half-hearted. At kahit hindi tayo na-appreciate ng marami, kahit hindi napapansin yung mga ginagawa natin, patuloy pa rin tayong sumunod sa Panginoon. Amen? Pang-apat, depend on Christ alone. Sino ba ang source ng eternal salvation? Walang iba kundi si Jesus Christ. Sino ba ang nagsesecure ng salvation natin? Walang iba kundi si Jesus Christ. So, hindi ito nakadepende sa atin, hindi ito nakadepende sa mga gawa natin, hindi ito nakadepende sa religion, hindi rin ito nakadepende sa performance ng tao. Ito'y sa finished work ng Panginoong Hesus. Si Jesus ang nakatapos ng lahat. Kinompleto niya ang lahat. Kaya wala kang may dadagdag doon. Wala kang may dadagdag doon. So, ibig bang sabihin, hindi na tayo susunod, babalik tayo kung ano ang genuine faith, kung ano ang saving faith. Ang saving faith, paano mo malalaman na totoo ang iyong pananampalataya o ang pananampalatayang nasa sayo ay nakapagliligtas? Makikita yan sa pamagitan ng iyong pagsunod sa ating Panginoon. So ngayon, balik tayo rito sa depend on Christ alone. Meron mga time na nagfe-fail tayo. Finail natin si Lord, nagkamali tayo, nagkasala tayo. At meron mga time na natutukso tayo na dumepende sa ating performance, sa ating good works. Tandaan ninyo, ang paglapit natin sa trono ng Diyos, yun ay dahil sa finished work ni Jesus Christ. At ang tawag sa trono ng Diyos ay throne of grace. Hindi mo yun deserve. Ulitin ko, ang tawag sa trono ng Diyos sa atin na mga mananampalataya ay throne of grace. Ano ang grace doon? Anong ibig sabihin ng grace? Unmerited favor. Hindi mo yun deserve. Anong ibig sabihin ng unmerited favor or hindi mo deserve? Yung hindi naman para sa iyo, binigay ni Lord. O hindi mo naman talaga deserve ang forgiveness pero iniregalo ng Diyos. Hindi mo naman talaga deserve ang salvation pero iniregalo ng Diyos. Hindi mo deserve ang makalapit sa God the Father. Pero ikaw ay nakakalapit. Bakit? Dahil kay Jesus Christ na nakaluklok sa kanan ng Ama. Kaya kung nag-fail ka, mga kapatid ko, lumapit ka sa Panginoon na mayroong kapakumbabaan. Hindi ka nakadepende sa iyong husay, sa iyong matinding pagsunod, kundi dahil kay Kristo. Amen? Panghuli, approach God confidently. Ang sabi ng Bible, nung ikaw ay nanampalataya kay Kristo, binigyan ka ng Diyos ng karapatan bilang kanyang anak. John 1:12. Ang sino mang tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan ng karapatan bilang isang anak ng Diyos. So lumalapit ka sa Diyos bilang isang anak. Hindi bilang isang pulubi, ikaw ay anak ng Diyos nung ikaw ay nanampalataya kay Kristo. So anytime makakalapit ka pala sa Diyos at hindi Kanya ire-reject, kasi anak ka niya eh. Maaaring sasabihin niyo sa akin, kahit po siya'y aking finail, makakapalapit pa rin ba ako sa kanya? Yes. Anak ka ng Diyos. Ibig bang sabihin, konsentidor si Lord? Ay, hindi. Kaya nga sa mga susunod na chapter, mayroong pagdidisiplina ang Diyos sa kanyang mga anak. So, dinidisiplina tayo ng Diyos, pero hindi ibig sabihin, nire-reject tayo ng Diyos.
Ang pagdidisiplina ng magulang sa kanyang anak ay hindi nangangahulugan ng rejection. Hindi niya dinidisown ang kanyang anak. Hindi niya sasabing, hindi na kita anak. And minsan, nagsasabi ng ganon ang mga magulang, pero ang Diyos hindi ganon. Ngayon, ito matindi dyan. Ang sabi ng Panginoong Hesus, kayong mga masasamang magulang, ito, usapan na, masama na mismo ha. Hindi mabuting magulang na binanggit ng Panginoong Hesus. Sabi niya, kayong mga masasamang magulang, kung humingi ng tinapay ang inyong anak, ibibigay niyo ba ang bato? Hindi. Kung hihingi ang inyong anak ng isda, scorpion ba ang ibibigay ninyo? Sabi niya, hindi. Kung ang mga masasamang magulang ay marunong magbigay ng mabubuting bagay, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Kaya yun yung sinasabi ko sa inyo, maging sa mga panahon na parang tahimik ang Diyos, mag-focus kayo sa nature ng Diyos. Siya'y mabuti. Siya ang ating Ama. At anytime, makakalapit ka sa Kanya. So, ang ating paglapit ay mayroong pagpapakumbaba, naroon ang reverence, naroon ang pag-honor natin sa Kanya. So, sa paglapit natin sa Diyos, actually, ang Lord laging naghihintay naman talaga sa atin na tayo'y lumapit sa Kanya. Ikaw nahihirapan, ang daming bigat na iyong binubuhat, makakalapit ka sa Ama, at siya makakatulong sa iyo. Tandaan natin, ang grasya ng Diyos ay laging naririyan. Kaya nga, magtiwala tayo sa grasya ng Diyos, hindi sa worthiness natin. Kasi nung ikaw nananampalataya kay Kristo, anak ka na ng Diyos. Kaya makakalapit ka sa Kanya anytime. Ulitin ko yung ginamit mismo ng Hebrews 4:16, with confidence. Hindi sa takot, kundi dahil sa ginawa ni Kristo at ako ngayon ay anak niya, makakalapit ako sa Kanya confidently. Alam kong hindi niya ako i-reject. Alam kong hindi nagbabago ang Kanyang pagmamahal sa akin. Alam kong hindi nabawasan ang Kanyang pagmamahal sa akin. Ang Kanyang pagmamahal sa akin ay perfect. At ako'y makakalapit sa Kanya na naroon na alam kong ang Diyos naghihintay sa akin. Mga kapatid, kung ikaw nananampalataya, anak ka na ng Diyos. I mean, kung ikaw nananampalataya kay Kristo, anak ka na ng Diyos. And anytime, makakalapit ka sa Kanya with confidence. Amen?